Kabanata 6,261. Parehong natigilan sina Yegor at Lady Herodias habang pinagmamasdan sila. Pagkatapos, nagmadali silang batiin sila. Grand Patriarchs, bakit kayo biglang dumating? Nakangiting tanong ni Yegor. Yegor, naramdaman namin ang isang malaking bilang ng mga matagal nang nawawalang banal na kasangkapan na lumilitaw, kaya kami ay nagmula sa pagyusisa. Tumawa ang isang matanda na may pulang buhok. Kasunod nito, ang isa pang elder na may puting buhok ay tumingin sa daan na ginawa ng Divine Tools at sinabing, ito ay napakagandang kilos. Natatakot akong kayong dalawa lang ang makakatupad nito. Sa harap ng papuri mula sa dalawang Grand Patriarch, nagpalitan ng tingin sina Yegor at Lady Herodias, nakangiting nakakatakot at sabay na umiling. Bakit, hindi ba kayong dalawa? Tanong ng nangungunang matanda na pulang buhok. Nagtaas ng kilay si Lady Herodias. Nahigitan ng alagad ang guro. Mukhang pareho na tayong tumanda. Sa mga salitang ito, ang pulang buhok na matanda ay napatingin sa Telfervo Hall. Nakita niya si James na inakay ang bagong kasal, sina Truett at Zitlali, sa bulwagan sa pamamagitan ng Divine Tools Road. Sa isang makahulugang tango, naunawaan niya ang lahat. Pumasok na sa bulwagan ang bagong kasal. Mangyaring biyayaan kami ng iyong presensya, mga Grand Patriarch. Yumuko si Yegor nang may paggalang sa mga Grand Patriarch. Tinitigan sila ni Lady Herodias at sinabi, sa palagay ko hindi na kailangan ng pagpapanggap, di ba? Isang grupo ng mga Grand Patriarch ang nagpalitan ng tingin bago sabay-sabay na tumawa. Kasunod ni Yegor at Lady Herodias, nag-transform sila sa hindi mabilang na mga sinag ng liwanag at pumasok sa Telfervo Hall. Ang natitirang mga paglilitis ay diretso. Si Truett at Zitlali ay sumunod sa mga nakagawiyang pamamaraan para sa bagong mag-asawa, na nagtatapos sa kanilang pagpasok sa silid ng kasal. Samantala, sinamantala ni James ang pagkakataon na kunin ang Divine Tool sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aayos ng kama, at agad na umalis sa eksena nang hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang mga matatanda na magsalita. Natural na naunawaan ni Yegor at Lady Herodias ang mga intensyon ni James. Sa halip na i-detain siya, aktibong tumulong sila, na pinipigilan ng mga lumang fox sa lugar na makausap. Anuman, sa pag-usad ng kasal hanggang sa puntong ito, ang mga formalidad ay higit pa o hindi gaanong kumpleto. Ang sumunod na hakbang ay simpleng magpista at magdiwang kasama ang mga bisita mula sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, nagtipon si James at ang iba pa sa bagong kasal na espiritual na bundok ng Truett. Matapos silang suriin, itinaas ni James ang kanyang kamay at naghulog ng soundproof barrier. Tapos, naging malungkot ang ekspresyon niya. Magsalita ka. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Baka maglaro ka ng normal, seryosong sabi ni James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gayunpaman, hindi bago lumabas ang nobya sa karwahe, pagkatapos lamang ng seremonya. Hindi mo ba naiintindihan? Masyadong maraming tuntunin ang mga kaugalian ng tao, bulong ni Adair sa kanyang paghinga. Nag-aaral pa kami sayo. Maghintay ka. Tinuro ni James si Adair. So, ikaw ang may pukana ng pangyayaring ito. Hindi ako. Mabilis na ikanaway ni Adair ang kanyang kamay. Si Zitlali mismo ang nagsabi na hindi siya aalis sa karwahe maliban kung dumating ka. Kabanata 6,262. Manamham. Mabilis na tumango si Seisha. Maaari akong magpatotoo. Si Zitlali mismo ang nagsabi. Dapat ganito. Napatingin si Rebecca kay James. You're not just their brother, but also their matchmaker. How can she leave the carriage if you are not present? What does that make you as on the bride's side? Kung hindi natin itatakda ang tono sa sitwasyong ito, paano natin aasahan ang isang kaaya-ayang kapaligiran kapag papasok tayo sa pamilya ng nobyo? Sigaw ni Laila. Natawa si James nang marinig ang kanilang mga paliwanag sa sarili. Sa pagkakaalam ko, wala ni isa sa inyo ang nakapag-asawa, o nakipagrelasyon man lang. Saan mo nakuha ang lahat ng malikot na ideyang ito?
Sa kanyang mga salita, ang ilang nakamamanghang kababaihan ay nagtinginan sa isa't isa at muling ibinaba ang kanilang mga ulo, na nakaramdam ng mali. Naniniwala pa rin sila na sila ang nasa tama. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang kanilang mga tungkulin, na kumakatawan sa pamilya ni Zitlali. Natural na kailangan nilang panindigan ang kanyang mga interes. Samantala, kinatawan ni James ang panig ni Truett, na responsable sa lahat ng pagsasaayos dito. Mukhang medyo nangingibabaw ang ginawa niyang hands-off approach at sinisi sila. Biglang sumingit si Truett nang papagalitin pa sila ni James. Kasalanan mo ang lahat. Agad na tinuro ni Adair si Truett. Napag-alitan kami dahil sayo. Tama na yan. Matiim na tinitigan ni Sasha si Truett. Hindi lumabas si Zitlali sa karwahe, at hindi ka man lang nag-abalang lumapit at patahimikin siya. Nagtago ka at hindi nagpakita. Katanggap-tanggap ba iyon? Little Truett, may asawa ka na ngayon. Matiim na tinitigan ni Rebella si Truett. Hindi ka namin ililibre kung maglakas loob kang hayaan si Zitlali na magdusa, kahit na sa punto ng pang-aabuso. Hindi na kailangan ng kalokohan. Sinilip ni Laila si Truett. Hindi pa tapos ito. Dapat natin siyang suntukin pagkatapos ng kasal. Mapait na ekspresyon ang suot ni Truett habang nakikinig sa mga pasaway ng ilang buhay na nilalang. Tapos, tumingin siya kay James. James, tinakot nila ako ng sobra kaya hindi ako naglakas loob na pumasok sa bridal chamber. You deserve it, walang magawang sabi ni James. You should be inside with the bride now. What are you doing here out? Hindi lang ako ang lumabas. Siya rin. Biglang lumingon si Truett. Itinuro ang labas ng soundproof barrier. Sa susunod na sandali, si Zitlali, na nakadamit ng pangkasal, ay pumasok. Oh my goodness, bulalas ni Rebella. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Naging nobye ka na ba dati? This is the first time. I'm too tamad to go through all the formalities. Umupo si Zitlali sa tabi ni Truett nang walang pakialam. Walang tagalabas dito. Mag-chat na lang tayo ha. Naiwang tulala ang lahat. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ikinwento ni James ang pangyayari sa pamamagitan ng mga imbitasyon. Pagkarinig nito ay naging malamig ang ekspresyon ni Laila. So, dumating na si Zachary, pero hindi namin siya nakita kanina. Hindi siya lalabas sa Telfervo Hall, snorted Truett. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Walang hiya ang taong ito, malamig na sabi ni Rebella. Kailangan nating makipag-ayos sa kanya mamaya. Not just settle accounts, malamig din na sabi ni Laila. Kailangan ko ring ipaabot sa kanya ang isang bagay. Nakita ko lang ang dark heavenly path. Kumislap ang mga mata ni Adair. Kabanata 6263. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat na parang nakakita ng demonyo habang pinagmamasdan si Adair. Anong problema? Natigilan si Adair. Nakahanap ba kayong lahat ng hindi nararapat? Nag-click si Rebella sa kanyang dila. Minamaliit mo ang dark heavenly path at sobra mong tinansya si Zachary. Eksakto, tumawa si Truett. Bumaba na ang tribulation ni Zachary. Mapapabagsak natin siya nang hindi nangangailangan ng alyansa sa dark heavenly path. Napamulat ng mata si Adair nang marinig iyon. So, kailan tayo gagawa ng move natin? Sa mga salitang ito, sabay-sabay na tumingin kay James ang lahat dahil siya lang ang makakagawa ng desisyong ito. Samantala, si James ay nalubog sa katahimikan. Sa pagsasaayos ng Skynet ng gayong kahanga-hangang eksena, pag-imbita ng mga bayani mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, maaaring ang orihinal na layunin ay upang magdagdag ng ningning sa kasalang ito. Gayunpaman, iniisip ni James kung talagang inasahan nila ang nakatagong kataksilan at krisi sa likod nito. Isinasantabi ang katotohanan na ang bagong alyansa at ang matuwid na alyansa ay matagal nang nagkakagulo, na may hindi mapagkakasundwang mga pagkakaiba. Ang hitsura pa lamang ng madilim na landas sa langit dito bilang isang asawa ay napuno na ng puot ang hangin. Ang kasal ni Truett at Zitlali ay umabot sa puntong ito marahil dahil sa iba't ibang puwersa na atubiling magbigay ng mukha sa ilalim ng panggigipit ni Yegor at Lady Herodias. Sa pagpasok ni Truett at Zitlali sa bridal chamber, natapos na ang wedding proceedings. Magpipigil pa rin kaya ang iba't ibang paksayon sa kasunod na engranding piging?
Kahit na alam ni Adair na ang mga pagkagambala sa silid ng kasal ay maaaring magpakita ng pagkakataon para sa pag-aayos ng mga personal na paghihiganti, na sinasamantala ng mga kaaway ang pagkakataong mag-atake ng hayagan. Ano kaya ang masasabi ni Yegor at Lady Herodias noon? Kaya, malamang na ang mga sumusunod na kaganapan ay hindi lahat ng kagalakan at pagdiriwang kundi isang serye ng mga sakuna, marahil ay isang sakuna. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, itinaas ni James ang kanyang ulo at iniskan ang lahat. May mga gamit pa rin si Zachary. We can't move against him temporary. Sa ngayon, mas inaalala ko ang Forlet Land. Sabay-sabay na nagpahayag ng pagtataka ang lahat. Layla, Rebella, malamig na sabi ni James. Itaas ang iyong mga kamay. Saglit na nag-atubili sina Layla at Rebella bago nag-atubiling mag-abot. Sa susunod na sandali, binigyan sila ni James ng bakas ng Surage's power na maaaring magpapahintulot sa kanila na lumipat sa loob at labas mula sa mga paghihigpit ng Forlet Land. Nang maramdaman ito, saglit na natigilan sina Layla at Rebella. Sa pamamagitan nito ay itinatalaga kita bilang kaliwa at kanan ng mga Grand Lord ng Jademora Empire, sinadya ni James. Si Layla ang kaliwa, at si Rebella ang kanan. Magmadaling bumalik sa Forlet Land at pangasiwaan ang lahat ng nabubuhay na nilalang doon. Hindi na hinintay na sumagot sina Layla at Rebella, tumingin si James kina Seisha at Adair. Kayong dalawa ay bumalik bilang kaliwa at kanan na dakilang elder ng Jademora Empire, para tulungan sina Layla at Rebella. Nagulat silang lahat sa deklarasyon na ito. Hindi nila maintindihan kung bakit pinipilit ni James na pabolaikan sila sa sandaling ito, at sa ganoong kabigat na responsibilidad. Sa puntong ito, itinaas ni Adair ang kanyang ulo sa dismaya. Master, hindi pa tayo tapos dumalo sa kasal. Paano mo pa planong dumalo? Sinulyapan siya ni James ng masama. Natapos na ang seremonya. Umaasa ka bang masaksihan ang gabi ng kasal ng mag-asawa? Sa mga salitang ito, naiwan silang tulala. Hinihiling kong bumalik ka sa Forlet Land. Ito ay isang utos. Nanliit ang mga mata ni James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Huwag mag-isip na maglaro. Nararamdaman ko kung babalik ka sa Forlet Land. Mariing deklare ni James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gayunpaman, muling nagsalita si James bago sila makapagsalita. Celestial Sage at Earthly Sage, troublemen kitang i-escort sila. Binalot ng dalawang gintong ilaw sina Layla, Rebella, Seisha, at Adair, na direktang pinaalis sila. Hanggang sa mga sandaling ito ay nagtatakang tumingin sina Truett at Zitlali kay James. Kabanata 6264. Anong nangyayari, James? May premonition ka ba, James? Inangat ni James ang kanyang ulo at mahinang sinabi, may kailangan akong ipagkatiwala sa iyo. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang Surage's Tower, na kumokontrol sa Forlet Land, ay lumitaw sa kanyang palad. Ang tore ay naglabas ng itim at puting liwanag. Parehong natigilan sina Truett at Zitlali nang makita nila ito. Pansamantala kong ipagkakatiwala sa iyo ang Surage's Tower. Ibinigay ni James ang tore kay Truett. Baka aalis ako ng ilang oras. Sana maprotektahan ng Skynet at ng Lustus Sect ang Forlet Land kapag wala ako. Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Truett. James, bahagi din tayo ng Jademora Empire. Hindi ka na mula ngayon. Pinutol ni James si Truett. You are the young master of Skynet. After your marriage, dapat ibigay sa iyo ng iyong ama at ina ang mga gawain ni Skynet. With that, napalingon siya kay Zitlali. At ikaw, na may hawak na Tempest Scepter, ay naging pinuno ng sekta ng Lustus Sect. Kapag nagkita kayo ni Sir Matanae mamaya, ay request ko ito sa kanya, at tiyak na papayag siya. Hindi. Biglang nabalisa si Truett. James, ano ba ang mahalaga na kailangan mong? Gusto mong laging maghukay ng mas malalim. Muli siyang pinutol ni James. May asawa ka na. Oras na para maging lalaki. Kailangan mong maging mature at matino. Natigilan si Truett. Napabuntong hininga si Zitlali at nabulunan. James, nasa iyo na ang iyong mga ideya at pagsasaayos, at hindi ko guguluhin, ngunit lilinuin ko ang dalawang bagay.
Una, maging saintess man ako ng Lustus sect o pinuno ng sekta, miyembro pa rin ako ng Jade Mora Empire. Walang makakapagtaboy sa akin, kasama ka. Pangalawa, susuportahan ka namin ni Truett anuman ang gagawin mo. Gayunpaman, magdaramdam kami sa iyo magpakailanman kung gusto mong alisin sa amin ang karapatang magbahagi ng buhay at kamatayan. Matalino si Zitlali. Tumingin sa kanya si James at biglang nagwagayway ng kamay, at lumipad sa kanya ang daan-daang divine tools. Mukha siyang nagulat. James. Ang mga bagay na ito ay dapat mong ingatan. Napangiti si James. Kunin ang kailangan mo at itabi ang natitira. Malaki ang silbi nila sa atin sa hinaharap. Sa kanyang mga salita, ikanaway ni Zitlali ang kanyang kamay at tinipon ang lahat ng daan-daang divine tools. Tapos, tumango siya ng mariin kay James. Sige, ngumiti si James. Karamihan sa mga kaayusan ay ginawa na. Ngayon, oras na para i-enjoy ninyong dalawa ang gabi ng inyong kasal. With that, tumingin ulit siya kay Truett. Impulsive ang lalaking ito. Zitlali, kailangan mo pa siyang disiplinahin. Kung hindi siya nakikinig, bugbugin mo na lang siya hanggang sa marinig niya. Rest assured, tumango si Zitlali. Bubugbugin ko siya ng 3 beses sa isang araw. James, sabi ni Truett. Biglang pumailan lang sa ere si James bago pa siya makatapos. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa sandaling ito, lumitaw ang Celestial Sages. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nagkatinginan ang Celestial Sage at Earthly Sage at sabay na kumilos. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nang makita ito, ngumiti si James at nagpasalamat sa kanila, salamat. Hiniling sa amin ni Nayegor at Lady Herodias na imbitahan ka. Tinitigan ni Celestial Sage si James. Mukhang may na-anticipate ka na. Huminga ng malalim si James. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa pag-uusap. Paano kung pupunta tayo sa ibang lugar? Sabay-sabay na tumango ang Celestial Sages, at isang historical power ang agad na bumalot kay James. Nawala sila sa kawalan sa isang iglap. Kabanata 6265. Ang Celestial Sages ay lumitaw kasama si James sa isang misteryosong pinaghihigpitang lugar sa Skynet Headquarters. Ito ay isang restricted area, ang mga tagalabas ay bawal pumasok. Paliwanag ni Celestial Sage kay James. Idinagdag ni Earthly Sage, ang 30 Grand Formation ay bumabalot sa atin ngayon. Kahit na ang Zen ng Grand Patriarch ay hindi magagamit. Tumango si James bilang pag-unawa, sa kabahagyang bumantong hininga, I guess you two have some expectations for the upcoming situation. Sa kanyang mga salita, ang Celestial Sages ay nagpalitan ng tingin, parehong tumango ng sabay-sabay. Noong una ay inisip nila na pinaalis ni James ang kanyang mga pinagkakatiwalaang alagad upang maiwasan silang masangkot sa paparating na kaguluhan. Gayunpaman, ang saloobin ni James sa mag-asawang Truett ay nalito sa kanila. Nagtataka sila kung bakit itinuring ito ni James na higit pa sa isang kalamidad, halos tulad ng pag-aayos ng mga bagay. Kaya, ipinahayag nila ang kanilang pagkalito. Matapos makinig, ngumiti si James ng mahina. Nagtatanong ka ba sa utos ni Nayegor at Herodias, o ito ba ay iyong sariling pagyusisa? Ang Celestial Sages ay saglit na natigilan, pagkatapos ay parehong nagsalita, ano ang pagkakaiba? Mahinahong sumagot si James, kung ang iyong pagtatanong, maaari lang akong sumulat ng 2 liham at hilingin sa iyo na ibigay ang mga ito kina Mr. Yegor at Herodias. Kung gayon maiintindihan mo ang lahat. Sa kanyang mga salita, napakunot ang noo ng Celestial Sages. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang bumantong hininga si Earthly Sage, masyado kang nag-iisip. Pagkatapos ay isulat ang 2 titik, diretsyong nagsalita si Celestial Sage. Pinagsama-sama ni James ang 2 bola ng enerhiya na naglalaman ng mga mensahe sa kanyang Zen at ibinigay ito sa mga Celestial Sages. Kinuha sila ng Celestial Sages at sabay na tumango. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at 2 transcendent na divine tools na nagmumula sa 10 kulay na liwanag ay lumitaw sa harap ng Celestial Sages. Nang makita ito, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang Quintessence Cauldron. Bulalas ni Celestial Sage. May taglay ka bang kayamanan?
Ang Kyodai Tower. Bulalas din ng Earthly Sage, ito ay isang tunay na transcendent divine tool. Matagal na itong nawala. Saan mo ito nakita? Ngumiti ng mahina si James sa dalawa. Pakiusap tanggapin ang mga reg along ito, singers. Parehong napabuntong hininga ang Celestial Sages sa gulat. Para sa atin ito. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nang makita nila ito, pareho silang nabalisa. Anong ginagawa mo, anak? Sabi ng isa. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. May 3 kahilingan ako sa inyo. Yumuko si James sa kanila. Sana pumayag ka. Kabanata 6266. Nagpalitan ng tingin ang Celestial Sages, pagkatapos ay sabay-sabay na nagsalita, shoot. Mataimtim na sinabi ni James, ang unang bagay ay dapat mong bantayan ang bagong kasal na espiritual na bundok kung saan naninirahan sina Truett at Zitlali. Hindi sila dapat lumabas, anuman ang mangyari sa labas. Sa kanyang mga salita, ang Celestial Sages ay sabay-sabay na kumunot ang kanilang mga kilay. Ang Earthly Sage ay nagtanong, at ang pangalawang bagay. Please take care of my children and Maxine Caden. James, expression turned grave. Sana masisiguro mo ang kanilang kaligtasan sa mga mahahalagang sandali. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Celestial Sage. Sila ay pinapaboran ni Yegor at Lady Herodias. Sinumang maglakas loob na maging walang galang sa kanila ay naghahanap ng kamatayan. Nangangako kami sa iyo. Itinapat ng Earthly Sage ang kanyang tingin kay James. Ano ang pangatlong bagay? The third matter, mahinang bumantong hininga si James. Kung kinakailangan, umaasa akong maaari kang tumulong sa Forlet Land, na nagpoprotekta sa mga buhay na nilalang sa Dark World. Dito, nagulat ang Celestial Sages. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang 3 kahilingan ni James, lalo na't wala ni isa tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Parang alam na niya ang kanyang kapalaran. Huminga ng malalim, tinitigan ni Celestial Sage si James. Anak, hindi tumutugma ang halaga ng 2 reg along ito sa 3 bagay na hinihiling mo. Magsalita ka lang kung may problema ka, at tutulungan ka namin. Oo. Bahagyang napabuntong hininga si Earthly Sage. Ang 2 kayamanang ito ay sapat na upang himukin ang 5 quasi-Dailcon rank powerhouses upang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa iyo. Hindi kami maaaring maging exception. Ngumiti si James nang mahina sa kanila, kayo ang mga ninuno ng langit at lupa. Paano ako maglakas loob? Sana pumayag ka sa 3 bagay na ito. Lubos akong nagpapasalamat. I'll repay this kindness if I have the chance in the future. Nang makitang determinado si James, muling nagpalitan ng tingin ang Celestial Sage at Earthly Sage, pagkatapos ay dahan-dahang ipinikit ang kanilang mga mata. Di nagtagal, ang 2 transcendent na divine tools ay nakuha nila. Ang pagbibigay ng pera at pagresolba sa mga kalamidad ang kanilang paraan ng pagsang-ayon. Tinulungan nila si James na makatayo. Pagkatapos, tumingin sila sa kanya ng mataimtim ngunit nag-aalangan na magsalita pa. Bilang mga Grand Patriarch, hindi nila mapilit ang isang junior para ipaliwanag ang kanyang mga dahilan. Ang Telhervo Hall ay puno, ngunit isang nakapangangilabot na kapaligiran ang lumaganap, at ang tensyon ay lalong tumitindi. Mahigit sa 100 powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ang nalok sa labanan sa labas ng main hall. Ang kanilang Genesis powers at sword lights ay kumislap, na nag-deploy ng supernatural powers, na naging sanhi ng panginginig ng mundo. Ang mga super powerhouse na ito ay mga super sect controllers ng Righteous Alliance at ng Bagong Alyansa, na kumikilos sa ilalim ng mga lihim na utos ni Gladwin at ng Yakis Holiness, para sa kapakanan ng Sparring. Ni Yegor o Lady Herodias ay hindi nakialam, at ang mga matatandang nakaupo sa magkabilang panig ay sabik na masaksihan ang galing ng kanilang mga juniors. Gayunpaman, ang mga labanan sa labas ng bulwagan ay lalong tumindi, hanggang sa punto kung saan ang pagpatay ay ginawa, na nagdulot ng malubhang pinsala sa isa't isa, na umabot sa puntong hindi na makabalik, ngunit walang namagitan. Noon lang, isang matanda na may puting buhok ang binomba ng sunod-sunod na suntok sa walang laman sa labas ng bulwagan. Ang kanyang laman ay sumabog sa isang iglap,
na ikinagulat ng lahat ng mga powerhouse sa loob ng bulwagan. Sect leader ng Aurora Sect. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa kanyang mga salita, ang mga Grand Patriarch at mga super powerhouse ay sabay-sabay na kumunat ang kanilang mga kilay. Ang His Holiness ay tumawa at tumingin kay Gladwin. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ikaw matandang aso. Ipinatong ni Gladwin ang kanyang palad sa mesa at mabangis na itinuro ang His Holiness. Masyado ka nang lumayo. Kung gusto mo ng away, ayusin natin ang sarili natin. Mabuti. Ngumisi ang His Holiness habang siya ay tumayo. Sasamahan kita hanggang dulo. Pakiusap, dalhin mo ang iyong away sa labas kung kailangan mo. Tumigas ang mukha ni Lady Herodias. Huwag guluhin ang kapistahan. Kabanata 6267. Nang makita ang eksenang ito, isang Grand Patriarch na may mga puting templo na nakaupo sa tabi ni Lady Herodias ay biglang tumawa at nagsabi, ang mga nakababatang henerasyon ngayon ay nagiging mas mapangahas. Naglakas loob silang maging matapang at walang awa. Well, hindi mo masasabing ganyan, Sir Stephen. Ang isa pang Grand Patriarch na may pulang buhok ay tumawa at sinabing, kaysa isa silang namumuno sa isang sekta ngayon, paano sila bubuo kung hindi sila makikipagkompetensya? Ang mga salita ng mapula ang buhok na Grand Patriarch ay agad na umalangaw sa iba pang mga Grand Patriarch na naruroon, na sunod-sunod na tumango. Ang Genesis World ay palaging isang mundo ng survival of the fittest. Sa limitadong mapagkukunan, natural na iginagalang ang malalakas. Matagal na tayong lumaban ng ganito. Kung hindi, makukuha ba natin ang mayroon tayo ngayon? Maiintindihan ang init ng dugo ng nakababatang henerasyon. Hayaan silang maglaro. Mukhang pareho ang His Holiness at Gladwin na may maihahambing na cultivation base. Medyo nakakaintriga ang labanang ito sa pagitan nila. Ang dalawang junior na ito ay nag-away sa loob ng ilang entrepot at hindi pa rin natukoy kung sino ang mananalo. Hindi kami interesado sa kanilang performance. Sa halip, interesado kami sa Chosen One. Nang bumagsak ang kanilang mga boses, nagsimula ng maglaban sina Gladwin at ang His Holiness sa labas ng bulwagan. Nang gumawa sila ng kanilang hakbang, lahat ito ay nagwawasak na supernatural powers. Lalo na ang Historial Dragon's Breath ni Gladwin. Sa sandaling mailabas, ang buong Telfervo Hall sa labas ay napuno ng gintong liwanag, na lumikha ng isang marilag at kamanghamanghang tanawin. Ang His Holiness ay hindi dapat palampasin. Sa gitna ng gininto ang liwanag na ito, gumalaw siya ng kasinggan ng isang lunok, na nakikipaglaban sa iba't ibang supernatural powers mula kay Gladwin, hindi nahuhuli. Nang sila ay mabangis na nakikipaglaban, ang Celestial Sages ay dahan-daang pumasok kasama si James. Sa hitsura ni James, lahat ng mga super powerhouse at Grand Patriarch sa bulwagan ay sabay-sabay na tumingin sa kanya ng kakaiba. Halika dito, Little James. Ngumiti si Lady Herodias at tumayo, kumaway sa kanya. Tumayo din si Yegor at ngumiti. Medyo late ka na James. Yumuko si James sa kanila. Pagkatapos, hakbang-hakbang siyang pumunta sa red carpet sa ilalim ng mga tingin ng mga powerhouse at Grand Patriarch. Kahit saan siya magpunta, lahat ng powerhouse na kilala niya ay tumayo para batiin siya. Kasama rito hindi lang si Nyanse Quaid, ang sect leader ng Bihaterm sect, at si Wiley Harriet, ang Lord of the Sanctum Genesis World, kundi pati na rin ang ilang elder ng Lusted sect. Ang mga super powerhouse sa eksena ay tumayo din upang batiin siya ng sunod-sunod, na hindi nagpakita ng paghamak sa kanya sa kabila ng pagiging isang junior sa tuktok ng Yerswandale Ranks 8th Tribulation. Pagkatapos ng lahat, ang mga nabubuhay na nilalang na maaaring umupo sa bulwagan na ito ay pawang mga big shot na nakakita sa mundo. Hindi banggitin ang katotohanan na si James ay gumagamit ng napakaraming nawawalang banal na kasangkapan ng kanilang iba't ibang mga sekta. Ang pagiging pinili lamang na may ultimate golden body ay sapat na para humanga sila sa kanya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kahit na ang grupo ng mga pinaka-nalilinang na Grand Patriarch ay walang pagbubukod. Umupo ka dito. Ngumiti si Yegor at sinabing, ikaw ang bida ngayon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Diyan ako uupo.
With that, naglakad siya patungo sa isang madilim na sulok. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Wala siyang asal, nagpapakita ng kawalang galang habang umaasa sa pagiging pinili. Eksakto, hindi man lang niya binibigyan ng mukha sina Yegor at Lady Herodias, ngunit tumakbo siya para makasama ang isang makasalanan. Ano ang relasyon niya at ng masasamang iyon? Mabigani kaya siya sa kagandahan niya? Siya ang nagtataglay ng ultimate golden body. Hindi natin dapat hayaan na samantalahin siya ng masasamang iyon. Kabanata 6268. Kung ang masasamang iyon ay nakakuha ng ultimate golden body, hindi ba ang Genesis world ay mahuhulog sa sakuna? Maghintay tayo ng tamang sandali para ma-settle ang score. No rush for now. Nakikinig sa pabulong na pag-uusap ng mga powerhouse, ang mga Grand Patriarch na nakaupo sa magkabilang panig ni Yegor at Lady Herodias ay nagpalitan ng mga tingin, ang kanilang mga mata ay nagbubunyag ng mga nakatagong kahulugan. Samantala, umupo si James sa tabi ni Dark Thea, bahagyang tumango sa kanya. Mukhang may nakaka-appreciate pa rin sa akin. Ngumiti ng kaakit-akit si Dark Thea. Well, sa napakaraming bisita na dumarating at pupunta ngayon, dapat may ilang mga normal, di ba? With that, she raised her glass of Keros towards James. Inom tayo para madaig ang matandang asong ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat. Gayunpaman, mahinahong ngumiti si James at itinaas ang baso bilang tugon. Sa pagkakataong iyon, biglang hinawakan ni Dark Thea ang kamay niya. Ganito tayo dapat uminom. With that, she intertwined her hand with James's, tilting her head back to finish her drink. Isa itong cross-cupped wine toast. Natigilan si James, saka napabuntong hininga sa loob. Thea, uminom tayo ng cross-cupped wine toast sa kasal ng ating kapatid. Isa itong paraan para ipagdiwang ang ating muling pagkikita. Sa isiping iyon, naubos din niya ang laman ng baso niya sa isang lagok. Nang makita silang dalawa na umiinom ng toast na parang walang nangyari, ang mga super powerhouse at Grand Patriarch sa eksena ay walang humpay na inilibot ang kanilang mga mata. Nagsisimula pang ang tumayo sa galit ang iba pero pinigilan ng mga kasama. Sina Yegor at Lady Herodias ay nagpalitan ng tingin, na parehong nagpapakita ng mga ngiti ng kaganhawahan. Maaaring hindi alam ng iba ang kanilang relasyon, ngunit may ideya sina Yegor at Lady Herodias. Gayunpaman, talagang nakakalungkot na makita ang magkasintahang ito na nagkikita sa ganoong paraan at sa ganoong okasyon. Mukhang nakakuha na sila ng sapat na galit. Sa sandaling iyon, lumaki ang labanan sa pagitan ni Gladwin at ng Yakis Holiness sa labas ng Telhervo Hall, na nagdulot ng kaguluhan at kadiliman. Nagpakawala sila ng hindi mabilang na transcendent na supernatural powers, kasama ang Genesis power at ang banayad na historical power na magkakaugnay, ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw, na iniwan ang lugar sa mga guho. Kung hindi dahil sa pag-activate ng Skynet sa 30 Grand Formation, hindi nito kakayanin ang mga natitirang shockwaves. Habang pinapanood ang nakagigimbal na labanan sa labas, biglang tumawa si James, sino ang mas malakas sa pagitan ni Gladwin at ng Yakis Holiness. Isa lang silang matandang aso, nginisya ni Dark Thea. Pag naabot ko na ang quasi-Dailcon rank, pareho silang dead meat. Nang marinig ito, napabuntong hininga si James, you should live sooner than later. Umalis. Tumingin si Dark Thea kay James na parang halimaw. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanila? Syempre hindi, mahinang bumantong hininga si James. Mahirap makipaglaban sa napakaraming powerhouses. Bukod sa akin, Yegor, at Lady Herodias, lahat ng tao dito ay kaaway mo. Naniniwala ka ba na makakayanan mo ang kanilang pinagsamang pag-atake? Kumislap ang magagandang mata ni Dark Thea. Naglakas loob ba silang lumipat dito? Walang imposible, bulong ni James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Palihim na inilibot ni Dark Thea ang kanyang tingin sa paligid. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Alam niyang tama si James, ngunit huli na ang lahat. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa pag-iisip na iyon, muli niyang kinuha ang Keros nang walang pakialam. Ituloy natin ang toast. Natigilan si James, saka ngumiti ng pilit.
Pagkatapos makipag-clink sa kanya ng baso, muli siyang uminom ng toast. Evildor, nalaman mo na ba? Isang matandang babae na may puting buhok ang biglang umungal. Kaagad, sabay-sabay na tumayo ang mahigit 100 super powerhouse sa bulwagan. Kabanata 6269. Binitawan nina Dark Thea at James ang kanilang pagkakahawak at pinagmasdan ng 12-dosenang mga transcendent na powerhouse, na tila sabik na subukan ang kanilang kapalaran. Sabay-sabay na nagsalubong ang mga kilay nilang dalawa. Ano ito? Naaabala ba kayong lahat sa pag-inom natin? Ngumisi si Dark Thea. Madam Savannah, naiinit ka ba dahil may gwapong lalaki sa tabi ko? Kung mayroon kang ilang mga romantikong hilig, maaari ka ring kumuha ng ilang magagandang lalaki upang samahan ka sa mga inumin at magpakasawa sa ilang pagsasaya, kahit natikman kung ano ang pakiramdam na kasama ang isang lalaki. Ang eksena ay sumabog sa isang kaguluhan nang sabihin ang mga salitang ito. Napabuntong hininga na lang si James sa walang imak na saya. Kapag naging pilyo si Thea, nagagawa niyang galitin ang isang grupo ng mga powerhouse nang hindi man lang sinusubukan, dahil ang kanyang sama ng loob ay laging napuno. Ito ay lubos na mapangahas. Sigaw ni Savannah. Ikaw ay patutot, demonyo, walang hiya at masama. Gumawa ka ng kalituhan sa Genesis World ng hindi mabilang na beses, at ngayon ay naglakas loob kang pumunta sa kapistahan ni Yegor at Lady Herodias upang magdulot ng gulo. Ang iyong mga kasalanan ay hindi na matutubos. Sisiguraduhin kong ang iyong kaluluwa ay makakalat sa limot ngayon. Sa mga salitang ito, tinakton ni Dark Thea ang kanyang bibig at napailing sa kakatawa. Sa halakhak na ito, naunawaan ng mga makapangyarihang kapangyarihan ang pangungutya, pang-aalipusta, at pagpapakumbaba, na parabang ang pagtawa na ito ay nakakasakit sa bawat isa sa kanila, kaya't maging ang mga Grand Patriarch ay nagsusuot ng mga pagpapahayag ng galit. Kaagad pagkatapos, iwinagayway ni Dark Thea ang kanyang maselang kamay, at isang purplish-pink na ilaw ang bumungad, agad na hinubad ni Savannah ang lahat ng kanyang damit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga super powerhouse at Grand Patriarch na naruroon ay hindi maiwasang tumigas. Agad na tinakpan ni Lady Herodias ang mga mata ni Yegor. Hey, ito ay leopard print. Bulalas ni James. Napaka-adventurous mo. Humagalpak ng tawa si Dark Thea. Medyo kawili-wili. Mas wild ka pa kaysa sa akin. Ikaw, itong hindi interesadong matandang madre, ay medyo walang hiya at masama, hindi ba? Natupok ang Savannah ng magkahalong hiya at galit. Agad niyang ginamit ang banal na liwanag upang takpan ang sarili. Napaungol siya sa galit, ikaw. Ano ang tungkol sa akin? Putol ni Dark Thea. Same nonsense again. Hindi kita pinalo noong nakaraan, at ngayon ay bumalik ka na ulit sa paglalaro ng santo. Umabot sa sukdulan ang galit ni Savannah. Nang malapit na siyang sumabog, biglang tumayo ang isang Grand Patriarch na nakasuot ng berdeng damit mula sa gitna ng mga Grand Patriarch. Evildor, sa tingin mo ba walang tao sa Silver Star sect ko? Sabi ni Yazan. Sa kanyang mga salita, napabulala si Dark Thea, Sir Yazan, handa ka bang isakripisyo ang iyong dignidad at bumaba ng personal? Ikaw ay mapangahas at walang hiya. Madilim ang mukha ni Yazan. Ang isang salot na tulad mo, na nagdadala ng kaguluhan sa Genesis World, ay dapat nalipulin ng lahat. Ngayon, ang aking Silver Star sect ay aalisin ang Genesis World sa iyong panganib. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang mga mata ni Dark Thea na may dalawang pulang sinag, agad na binalot si Yazan at ikinulong siya. Ang biglaang pangyayaring ito ay bumulaga sa lahat sa bulwagan. Sa susunod na sandali, narinig nilang sumigaw si Yazan sa gitna ng nakakatakot na pulang ilaw na ito, ang kanyang masaganang Genesis power ay mabilis na tumagas. Kasabay nito, dalawang kamao ang laki ng kulay abong bola ng enerhiya ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, na binalot ng pulang ilaw at agad na nilamon ni Dark Thea. Kasunod nito, nawala ang pulang ilaw, at bumagsak si Yazan sa lupa, na agad na naging isang kulot na ardilya. Ang eksenang ito ay nangyari ng napakabilis, kaya't ang lahat ng mga super powerhouse na naruroon ay hindi man lang nag-react, at natapos na ang lahat. Nang makita si Yazan sa kanyang orihinal na anyo sa lupa, lahat ng tao sa bulwagan sa wakas ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng pagkabigla at hindi paniniwala. 1/3.
Isang Grand Patriarch, isang top-tier powerhouse sa Quasi-Dailcon rank, ang napatay sa isang iglap. Nagtataka sila kung gaano kalakas ang manggagawang ito. Ano ang silbi ng pagmamayabang ng walang lakas? Malamig na sanggal ni Thea. Sa palagay mo ba talaga ang pagpasok sa Quasi-Dailcon rank ay magiging isang Grand Patriarch? Pagkatapos ay bumaling siya kina Yegor at Lady Herodias at tumango ng may paghingi ng tawad. Paumanhin tungkol dito. Hindi ko sinasadyang gumawa ng gulo, ngunit tila kahit na ang pag-inom ay maaaring makaakit ng kalamidad. Ito ay hindi maiiwasan. Sina Yegor at Lady Herodias ay nagpalitan ng tingin, na parehong nagsiwalat ng isang mapait na ngiti. Nakakabaliw. Pinandilatan ng pulang buhok na Grand Patriarch sina Yegor at Lady Herodias. Kayong dalawa ang hosts. Lahat kami ay pinapahalagahan ng mga panauhin na iniimbitahan mo. Maaari mo bang payagan ang gayong mga kalupitan na mangyari sa harap mo? Ang kanyang mga salita ay agad na tumama sa nakapaligid na mga Grand Patriarch, na nagsimulang sumigaw. Isa, Yegor at Lady Herodias, kikilos kami kung hindi kayo makikialam. Hindi matitiis ang ganyang kabaliwan. Masyadong mayabang ang masasamang ito. Ito ay hindi matitiis. Karaniwan kaming hindi nag-abala sa kanya, ngunit ang sitwasyon ngayon ay hindi mabata. Sa pakikinig sa mga deklarasyon ng mga Grand Patriarch, muling nagpalitan ng tingin sina Yegor at Lady Herodias. Magsasalita pa sana sila, umalangaw-ngaw ang isang matunog na dagandong mula sa labas ng Telhervo Hall. Evildor, lumabas ka at ibalik ang historical core. Nang marinig ang boses na ito, ang galit na mga Grand Patriarch ay pansamantalang natigilan. Bamulong si James, sino ito ngayon? Ang Core God, ang Tool God, at ang Demon, nginisya ni Dark Thea. Itong tatlong matandang matigas ang ulo ay walang katapusan. Parang kung hindi ko sila kalabanan, iisipin nila na natatakot ako. Tumayo siya at tumingin kina Yegor at Lady Herodias. Pumunta ako dito para sa isang toast sa kasal at para bisitahin ang iyong Telhervo Holy Site, ngunit hindi ko inaasahan na isang grupo ng mga matandang matitigas ang ulo ang gustong puksain ako. Dahil masyado silang mapilit, hindi ko hahayaang malagay kayo sa mahirap na posisyon. Aawayin ko sila ngayon, ngunit may mga bagay na maaaring masira. Kapag nangyari iyon, gagamitin ko ang mga buto nila para makabawi. Hindi na hinintay na tumugon sina Yegor at Lady Herodias, lumingon siya kay James. Tatandaan ko ang kabaitan mo. Kapag nagsimula ang labanan, siguraduhing panatilihin ang iyong distansya. Huwag kang umasa na paprotektahan kita. With that, bigla niyang itinaas ang dalawang kamay at pumailang lang sa ere. Mga matandang aso, lumabas ka para magbuto. Nakaramdam ng pagkaapurahan si James habang pinapanood niya si Dark Thea na lumipad palabas ng Telhervo Hall. Ang hanggal na batang babae na ito ay hinahamon ang napakaraming super powerhouse at Grand Patriarch sa kanyang sarili. Iniisip niya kung talagang nakakatakot ang lakas nito. Sa sandaling iyon, ang mga Grand Patriarch sa bulwagan ay nagpalitan ng tingin at pagkatapos ay umalis sa kanilang mga upuan. Hindi sila umalis sa halip ay lumapit kay James. Kumunat ang noo ni James habang pinupulot ang wine glass niya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sana matulungan mo kami. Ako ay isa lamang na buhay na nilalang sa tuktok ng Yereswandale Ranks 8th Tribulation. Paano ako matutulungan? Makahulugang tanong ni James. Nasa iyo ang nawawalang banal na kasangkapan ng ating mga sekta, malamig na sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na Grand Patriarch. Pahiramin sila sa amin pansamantala. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang lakas talaga ng loob niyo. Sa panlabas, ngumiti si James at umiling. Si Yegor at Lady Herodias ay kalmadong bumangon mula sa kanilang mga upuan nang makita nila kung gaano hindi nasisiyahan ang mga Grand Patriarch. Yegor ay nagsimula sa isang bakal na boses, lahat, James ay isang mahalagang bisita sa akin. Siya rin ang matchmaker nina Truett at Zitlali. Hindi namin gustong makita ang sinuman sa inyo na nahihirapan sa kanya. Lahat kayo ay sikat at kagalang-galang na mga tao. Bahagyang kumunat ang noo ni Lady Herodias. Hindi ba medyo hindi nararapat para sa inyong lahat na makipag-away sa isang batang magsasaka na tulad niya?
Nang sasagutin na ng mga Grand Patriarch at iba pang mga bisita ang kanilang sagot, ang mga ingay ng Darth Thea na nakikipaglaban sa tatlong misteryosong magsasaka ay pumasok sa pintuan. Laking gulat at galit ng mga lalaking iyon nang makita nila kung paano walang kahirap-hirap na humarap si Darth Thea sa kanyang mga kalaban. Mr. Hayden. Ibinaling ni James ang mga mata ng mapula ang buhok na Grand Patriarch. Nais naming hiramin ang iyong mga banal na kasangkapan dahil kailangan namin ang mga ito upang maalis ang masasamang iyon para sa kabutihan. Kaya, paano mo makasarili na tanggihan ang aming kahilingan? Isang babaeng magsasaka ang nagpakawala ng panunuya. Tama siya. Ang hamak na babaeng iyon ay sumisipsip ng kultibasyon ng iba at Genesis power kahit kailan niya gusto. Kung wala ang mga banal na kasangkapan, marami ang mamamatay sa kanyang mga kamay. Gusto lang naming mapanatili ang kapayapaan sa buong Genesis Worlds. Paano ka naging makasarili? Bakit mo siya pinagtatalunan tungkol dito? Ang mga banal na kagamitang iyon ay pawang mga nawawalang kayamanan na dating kabilang sa iba't ibang grupo o sekta. Natural lang na hilingin natin ang mga bagay na iyon pabalik sa kanya. Ibibigay mo ba sa amin ang aming mga banal na kasangkapan? O tutulungan mo ba ang masasamang iyon? Nakasama niya sa isang table ang masasamang loob kanina. Dapat nasa tabi niya siya. Tiyak na ninakaw niya ang mga banal na kasangkapang ito mula sa aming mga grupo. Ang lalaking ito at ang masamang babaeng iyon ay kasabwat. Napakunot ng noo si James habang dahan-daang nakatingin sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ang mga magsasaka na iyon ay unti-unting isiniwalat ang kanilang tunay na intensyon. Noong una, pinilit nila si James na ipahiram sa kanila ang mga banal na kasangkapan na may marangal na layunin. Pagkatapos, sinimulan nilang pananakot sa kanya na isuko ang mga bagay na iyon. Nang magsimulang lumapit ang mga lalaking iyon kay James, mahinang umiyak si Herodias at pinakawalan ang kanyang chrome. Ang mga lalaking nakapaligid kay James ay napaatras ng ilang hakbang nang biglang alon ng chrome. Pagkatapos, nag-teleport sina Yegor at Herodias at muling lumitaw sa tabi ni James. Yegor, Herodias. Nanlalaki sa galit ang mga mata ng mapula ang buhok na Grand Patriarch. Lalaban ka ba sa lahat ng iba pang nilalang ng Genesis World para sa lalaking iyon? Eksakto. Masungit na sumigaw ang isa pang Grand Patriarch, ang taong iyon ay malinaw na kasabwat ng masasamang loob. Gusto mo ba talagang protektahan ang isang tulad niya? Ngumuso si Yegor. Wala akong pakialam kung siya ang gumagawa ng masama o ang kasabwat. Ang lalaking ito ay mabuting kaibigan ng aking anak. Siya rin yung taong nagpakilala ng anak ko sa nobya niya. Tinatanggap namin siya bilang isang pinarangalan na panauhin sa Skynet. Idinagdag ni Lady Herodias, ang mga nais na saktan ang aming panauhin ay dapat munang kunin kami. Kasama ako dyan. Nag-teleport si Matanaye at muling nagpakita sa tabi ni Yegor at Herodias. Ang Iuste Sect at Skynet ay nasa Mr. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi tayo dapat makipag-away sa kanila dito. Higit sa lahat, dapat muna nating alisin ang masamang babaeng iyon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Napakagaling. Hindi namin sasaktan ang lalaking iyon dahil nagpipilit kayong tatlo na protektahan siya. Gayunpaman, nais naming lipulin ang masasamang iyon dito ngayon. Umaasa kami na walang sinuman sa inyo ang magtangkang humadlang sa amin. Kung hindi, gagawin mong kaaway mo ang lahat ng iba pang Genesis World. Pagkatapos, tumalikod si Zayden at humakbang patungo sa pintuan. Mabilis na sumunod sa kanya ang iba pang mga Grand Patriarch at Cultivator palabas ng Telfervo Hall. Ngumuso si Matanaye. Paano sila kumikilos ng walang kabuluhan? Palagi naman silang ganito. Malamig na sinabi ni Yegor, sa ibabaw, sila ang mabubuti at iginagalang na mga dakilang patriarka na kabilang sa iba't ibang sekta. Makikita mong lahat sila ay mapagkunwari kapag ang sitwasyon ay may kinalaman sa isang bagay na hinahangad nila. Ibinaon ni Herodias ang kanyang tingin kay James. Hindi mo sila mapipigilan since napakarami ng mga tauhan nila ngayon, James. Mapagtatanggol ka naming tatlo sa mga lalaking ito. Gayunpaman, hindi namin magagawa ang parehong para sa kanya dahil siya ay gumawa ng masyadong maraming mga kaaway hanggang sa puntong ito. Ngumiti ng mahina si James.
Lady Herodias, nagpapasalamat ako sa iyong tulong, at naiintindihan ko na nasa mahirap kayong lahat ngayon. Pinag-isipan ko ito ng seryoso. Ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang pagkamatay ko at pagkawala ng lahat ng aking kapangyarihan. Tumaas ang kilay ni Matanaye. May balak ka pa bang tulungan siya? Ano ba talaga ang relasyon mo sa Dark Heavenly Path? Itinuro ni Yegor ang kanyang tingin kay James. Kung pipilitin mong gawin ito, tutulungan ka ng Skynet sa iyong plano. Sumigaw si Herodias, Yegor, hindi ka nakakatulong. Seryoso ka bang gusto mong makitang ipagsapalaran ni James ang buhay niya? Well, sino ang dahilan ng lahat ng ito? Sinaman siya ng tingin ni Yegor. Kung hindi dahil sa matigas ang ulo mong iginiit na gawin itong engranding seremonya, mapupunta ba tayo sa ganitong sitwasyon? Si Herodias ay natahimik. Tumitig si Yegor sa malayo at dahan-daang sinabing, gusto ko lang ibalik ang pabor pagkatapos makatanggap ng napakaraming tulong mula sa kanya. At saka, tao rin ako at pinuno. Mr. Yegor. Tinawag siya ni James, I am happy that you are willing to do so much for me. Gayunpaman, dapat kong tanggihan ang iyong alok sa pagkakataong ito. Nakipagkaibigan ako sa inyo ni Truett dahil pareho tayo ng ambisyon at paniniwala. Hindi ko inaasahan ang anumang kapalit mula sa aming pagkakaibigan. Gagawin ko ang sa tingin ko ay tama. Walang sino man ang maaaring pilitin ako sa anumang bagay. Kahit hindi ako sapat na makapangyarihan, ni minsan ay hindi ako yumukod sa aking mga kaaway. Naranasan at nalampasan ko ang iba't ibang hamon sa aking katapangan at pagpupursage. Si Yegor ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kung ipilit mong gawin ito? Nag-beam si James. Pakiramdam ko ay isang kabiguan kung pipiliin kong tumakas para manatiling buhay. Maaari mong isakripisyo ang iyong sarili para sa pag-ibig ng iyong buhay. Nagtalo si Yegor, kung gayon, bakit hindi namin magawa ang parehong para sa iyo, sino ang aming tapat na kaibigan? Biglang napaluhod si James. James, anong ginagawa mo? Bulalas ni Yegor. Nagulat din sina Herodias at Matanayas. Inangat ni James ang kanyang tingin at mariing sinabi, magkaiba tayo. Kailangan mong isaalang-alang ang daan-daang milyong miyembro ng Skynet na sumusunod sa iyong pangunguna. Kailangan mo ring alagaan ang iyong pamilya at ang ating kapwa-tao. Sa kabaligtaran, wala akong ganoong alalahanin. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa makatuwid, nais kong hilingin sa inyong tatlo na huwag makialam sa isyo sa pagkakataong ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, inangat ni Yegor ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Medyo nanginginig ang katawan niya. Sa tabi niya, halos magkasabay na pumikit sina Matanayas at Herodias. Alam nila kung ano ang ibig sabihin kung papayag sila sa mga kahilingan ni James. Kailangan nilang tumayo at panuurin habang isinasakripisyo ni James ang kanyang sarili. Malapit na silang mawalan ng matapang at marangal na kaibigan. Malinaw, si James at ang Dark Heavenly Path ay walang tsansa na manalo laban sa 12-dosenang mahuhusay na magsasaka at Grand Patriarch na naghihintay sa labas. Halos hindi sila makatakas mula sa pulutong na iyon na buhay. Nadama ni Yegor, Herodias, at Matanayas ang labis na pagkakasalungatan habang isinasaalang-alang nila ang kahilingan ni Santiago. Sinimulan ni Lady Herodias, James, ang madilim na landas sa langit ay hindi ang kanyang tanging pagkakakilanlan. Malamang alam mo na may ibang identity din siya. Kahit na mamatay siya ngayon, isisilang siyang muli. Magkakaroon siya ng pagkakataong magsimulang muli. Pero iba naman sa iyo. Maaaring mawala sa iyo ang ultimate golden body at lahat ng cultivation na naipon mo sa ngayon. Baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon na maipanganak muli. Inangat ni James ang ulo niya at bahagyang ngumiti. Alam ko, ngunit handa akong gawin ito. Nalaglag ang panga ni Herodias sa hindi makapaniwala nang marinig ang kanyang mga salita. Seryoso? Bakit ka ba ganyan? Si Matanaye ay tila nabalisa. Paano ka naging matigas ang ulo? Pakiusap tanggapin ang aking kahilingan. Iniyuko muli ni James ang kanyang ulo. Dahan-daang binobola ni Yegor ang kanyang mga kamao. Bumaba ang tingin niya kay James. Nangangako ako na gagawin ko ang hinihiling mo sa amin.
Gayunpaman, dapat mong ipangako na gagawin mo ang iyong makakaya upang manatiling buhay. Sinalubong ni James ang mga mata ni Yegor at bahagyang tumango. Tapos, tumayo si James. Inaktibo niya ang Third Marcy Ice Combat Form at ang Ultimate Golden Body. Binago ni James ang Years 1 Genesis Bell sa isang armor na nakasecure sa kanyang katawan. Habang lumilitaw ang dalawang Tai Chi diagram sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsimulang sumugod si James patungo sa pinto. Napabuntong hininga si Matanae habang pinagmamasdan si James na nagmamadaling lumabas ng hall. Bakit niya ginagawa ito? Why on earth? Asawa niya yan sa labas. Bahagyang nanginginig ang boses ni Yegor. Paanong nanunood na lang siya at walang ginagawa kung na-corner ang asawa niya? Bukod dito, si James ay isang matapang at marangal na tao. Hinahanap niya ang kanyang talino sa lahat ng oras na ito. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. At saka, gusto kong makita kung paano ang mga walang hiyang lalaking iyon sa labas ay magsisikap na baluktutin ang katotohanan at gumawa ng mga kasinungalingan upang makamit ang kanilang mga layunin. Aalisin natin sila isa-isa pagkatapos. Walang dalawang salita, tumungo si Yegor sa pinto ng may malalaking hakbang. Sina Matanayas at Herodias ay sumunod na malapit sa kanya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa tatlong malubhang na sugatan, si Dark Thea ang nangibabaw sa puntong iyon. Biglang, maraming magsasaka ang lumitaw sa isang bilog sa paligid niya. Sabay-sabay na ini-channel ng mga lalaki ang kanilang kapangyarihan habang sinusubukan nilang maglagay ng sigil-lair formation sa paligid ng Dark Thea. Siya ay nakulong sa espasyong iyon, hindi makagalaw ng kahit isang kalamnan. Maya-maya lang, dumating si James sa ibaba ng halos tapos na formation. Mabilis siyang nag-transform sa isang purplish gold sword energy. Ang enerhiya ng espada ay bumaril patungo sa mata ng Pormasayon at agad itong nawasak. Kasabay nito, nakuha ni James ang isang banal na tool mula sa Pormasayon. Pagkatapos, nag-zoom siya sa kalangitan, tumusok sa katawan ng dalawang Years 1 Daeon Ranks 9th Tribulation Cultivator. Bago pa makapag-react ang mga lalaking nakapaligid sa kanila, ang anyo ng enerhiya ng espada ni James ay tumungo sa tatlong cultivator na kinuha ni Dark Thea. Shit! May naglalayon ng sneak attack. Ang nasa katanghaliang gulang na magsasaka na nakulong sa isa sa mga dambuhalang kamay ay sumigaw. Sa isang iglap, si James ay nagbagong anyo sa isang purplish gold sword at tumagos sa isa sa katawan ng babaeng magsasaka. Nagulat ang lahat sa sobrang bilis ng nangyari. Sa kabilang banda, si Dark Thea ay nag-isip, ikaw talaga ang matapang na lalaki, gwapo. Ang purplish golden sword ay umikot at bumaril patungo sa dalawa pang magsasaka, tumagos sa gitna ng kanilang mga katawan. Tapos, huminto ito sa tabi ni Dark Thea. Ang tatlong cultivator na bunihag ni Dark Thea ay pagod na at nawalan na ng gana makipaglaban. Dagdag pa rito, nabigla sila kung paano nagawang harapin ni James, na nakamit lamang ang rurok ng Years 1 Daeon Ranks 8th Tribulation, ng kritikal na pinsala sa mga quasi-Daeocon rank cultivator na tulad nila. Nag-perform ba ako ng maayos? Nakangiting tanong ni James. Ipinagpalagay niya ang kanyang orihinal na hitsura. Ikaw ay napakatalino, at mukhang cool ka. Humajijek si Dark Thea. Alam mo na hindi ka mananalo laban sa mga matatandang ito sa iyong paglilinang. Kaya, ginamit mo ang Marcy Ice Combat Form at ginawa ang mga matulin na pag-atake. Sa kasamaang palad, nalagay mo ang iyong sarili sa malaking problema ngayon. Baka mamatay ka at mawala lahat ng kapangyarihan mo ngayon. Magiging kasiyahan ko kung kaya kong ipaglaban at protektahan ang aking asawa, kahit na magbuwis ito ng buhay ko. Nagmamalaki si James. Tumigil sandali si Dark Thea. Tinatawag mo ba akong asawa mo? Tinapunan siya ni James ng isang sidilang sulyap. Oo naman. Para kanino pa ako iaalay ng buhay ko? Tumawa si Dark Thea nang marinig ang sagot niya. Tumugon siya ilang sandali, natutuwa akong marinig iyon. Nakakahiya na hindi tayo magkakasama sa unang gabi. Maaaring magbago iyon. Napakunot ng noo si James habang dahan-daw ang sinulyapan ang mga tao sa paligid nila. Kung handa kang sundin ang aking pamumuno, maaari tayong makaligtas sa isang panig na labanang ito. Naintriga si Dark Thea.
Ang mga lalaking ito sa paligid natin ay ilan sa pinakamalakas na magsasaka na kilala sa iba't ibang Genesis worlds. Hindi ka dapat magsinungaling o magyabang tungkol sa iyong mga kakayahan. Lumawak ang ngisi ni James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kapag lumaki na sila, dadalhin natin sila at bugbugin natin ang matatandang ito. Tawa ng tawa si James. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata nang ibinaling ni James ang kanyang mga mata sa iba. Lahat kayo ay sikat, iginagalang na mga tao sa ating lipunan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang Ultimate Golden Body ay mabisa at makapangyarihan. Sayang talaga na ikaw ang may-ari ng kapangyarihang iyon. Ang iba naman ay nanunuya kay James. Tumulo ng pangungutya at panunuya ang mga sumunod nilang komento. Hindi karapat-dapat ang isang makasalanang tulad mo na magkaroon ng Ultimate Golden Body. Kahit na mayroon siyang Ultimate Golden Body, hindi tayo matatalo ng isang Years One Dale Ranks 8th Tribulation Cultivator na tulad niya. Nangangako ako na ililigtas ang iyong buhay kung handa kang ibigay ang mga kapangyarihan ng Ultimate Golden Body at lahat ng mga banal na kasangkapan. Paano iyon tunog? Maaaring makinabang ang lahat ng Genesis Worlds kung ibibigay mo lang sa amin ang mga banal na kasangkapan. Bakit ka mag-abala sa pangangatwiran sa kanya? Magtulungan lang tayo at patayin siya. Ang unang tao ay makakakuha ng Ultimate Golden Body. Tama siya. Gayunpaman, gusto ko lang kunin ang mga banal na kasangkapan na dating kabilang sa aking sekta. Ako rin. Ang dalawang dakilang patriarch mula sa Timea sect ay maaaring magkaroon ng Ultimate Golden Body sa halip. Bakit kailangan nila ito? Paano ang iba sa atin? Sina James at Darth Thea ay nagpalitan ng maalam na sulyap at mahinang ngumiti habang nakikinig sa mga magsasaka na nagtatalo sa isa't isa para sa mga divine tool at sa Ultimate Golden Body. Sinabi ni James sa mahinang tinig, ano ang mga hanay ng paglilinang ng tatlong mga magsasaka na iyong nahuli? Lahat sila ay nasa quasi-Dailcon rank. Napatingin si Darth Thea kay James. Bakit? Gusto mo yung tatlo? How about you let me absorb their powers? Ngumisi si James. Bibigyan kita ng isang banal na kasangkapan bilang kapalit. Isa lang. Ang kuripot mo. Umiling si Darth Thea. Gusto ko kahit 5 lang. Alam mo ba kung paano gamitin ang mga ito? Tinaas ni James ang kanyang noo. Ngumuso si Darth Thea. Sigurado akong matututunan ko kung paano gumamit ng isa ng napakabilis. Kasama dyan ang transcendent na mga banal na kasangkapan. Itinuro ni James ang kanyang tingin sa mga magsasaka na nakapaligid sa kanila. Nag-aaway pa rin ang mga lalaking iyon. Ibibigay ko sa iyo ang isang transcendent na banal na kasangkapan. Kailangan mong tumulong na gambulin ang mga lalaking ito at bigyan ako ng oras. Anong balak mong gawin? May bakas ng kawalan ng katiyakan sa boses ni Darth Thea. Gawin mo lang ang sinasabi ko kung may tiwala ka sa akin. Makakaalis tayong dalawa sa ganoong paraan, mataray na sabi ni James. Bahagyang tumanggo si Darth Thea nang marinig ang mga salitang iyon. Gumawa si James ng isang transcendent na banal na kasangkapan na nagmumula sa mga ilaw ng 10 kulay sa susunod na sandali. Itinaas niya ang kanyang mga braso at ibinato ng malakas ang espada sa mga seal na nakakulong kay Darth Thea. Sa isang malakas na boom, ang mga seal sa paligid ng Darth Thea ay nawasak. Mabilis niyang hinawakan ang transcendent na banal na tool na ipinasa sa kanya at bumaril sa langit. Gulat na gulat ang mga magsasaka nang makita nila ang nangyari. Isang transcendent na banal na kasangkapan. Iyan ang mga Decachrome na ilaw mula sa isang transcendent na banal na kasangkapan. May trump card pa ang gumagawa ng masama. Siya ay may isang transcendent na banal na kasangkapan. Ito ay masamang balita. Ang mga kapangyarihang nabuo mula sa isang transcendent na banal na kasangkapan ay hindi dapat balewalain. Sa mismong sandaling iyon, mahinahong ibinaba ni Darth Thea ang espada sa tiyak na direksyon. Ang kanyang paggalaw ay nagpadala ng isang alon ng maliwanag na enerhiya ng espada na naglalakbay palabas. Ang mga dakilang patriarch at cultivator na nakatayo sa landas ng sword energy ay nagmamadaling gumawa ng maraming Genesis shields para sa proteksyon. Boom! Boom!
Habang humihina ang malalakas na pagsabog, karamihan sa mga Grand Patriarch ay nagawang protektahan ang kanilang sarili mula sa pag-atake ni Darth Thea. Gayunpaman, maraming Years One Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator ang malubhang nasugatan. Gramps, pagsisisihan ko kayong lahat na ginawa ito ngayon. Isang mapanlit na ngiti ang isinalubong ni Darth Thea sa kanila. Binigay niya ang espada sa pagkakataong ito. Sa isang iglap, isang alon ng enerhiya ng espada na nagmumula sa 10 kulay ang tumawid sa hangin. Ang mga cultivator at Grand Patriarch na malapit sa Darth Thea ay mabilis na lumipat sa likod at inilagay muli ang kanilang Genesis Shields. Ang Tertigrand Formation ay kumikinang habang ang mga hadlang nito ay tinamaan ng mga Decachrome na ilaw. Halos lahat ng mga gusaling matatagpuan sa loob ng bakuran ng punong tanggapan ng Skynet ay gumuho dahil sa mabagsik na enerhiya ng espada. Higit pa rito, 5 Years One Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator ang nolipol sa round of attack na ito. Nang dumaan na ang enerhiya ng espada sa kanila, agad na sinimulan ng mga Grand Patriarch at Cultivator ang pag-atake kay Darth Thea. Marahas na pagsabog ng Genesis Power at Historial Power ang ibinato kay Darth Thea. Gayunpaman, nagawa niyang iwasan silang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukang labanan ni Darth Thea ang kanyang mga kalaban. Sa halip, iiwasan niya ang mga pag-atake nila habang tinutumbok niya ang kanyang mga pag-atake sa 9th Tribulation Cultivator ng Years One Dale rank sa tuwing may pagkakataon siya. Gamit ang transcendent na banal na kasangkapan, ang mga pag-atake ni Darth Thea ay mas malupit at mabisyo. Pinasigla nito ang kanyang espiritu upang labanan at durugan ang kanyang mga kaaway. Samantala, binago ni James ang kanyang baluti pabalik sa Years One Genesis Bell. Inilagay niya ang kampana sa ibabaw niya at ang 3 bihag na lubhang sugatan. Umalangaw-ngaw ang isang kampana. Ang mga Cultivator at Grand Patriarch sa malapit ay lubhang naapektuhan ng malakas na tunog ng tugtog. Mabilis na umatras ang mga lalaking iyon sa kampana. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa lalong madaling panahon, naramdaman ni James kung paano malapit nang ma-upgrade ang kanyang Ultimate Golden Body. Samantala, nagsimulang magtipon ang mga pulang ulap ng kapigatian sa itaas ng Years One Genesis Bell. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Labis ang pag-aalala nilang tatlo para kay James. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa kabilang banda, ang 3 magsasaka sa tabi niya ay nawala halos lahat ng kanilang puwersa sa buhay. Sa itaas ng Years One Genesis Bell, nabuo ang 108 layers ng Tribulation Clouds. Mabilis pa ring tumataas ang bilang ng mga layer ng ulap. Paminsan-minsan, nag-zoom in at out ang Heavenly Tribulation Lightning sa mga layer ng ulap. Nakakatakot na malakas ang mga tunog ng kulog. Ito ay ang Destruction Heavenly Tribulation. Nanlalaki ang mga mata ni Matanaye sa gulat. Bakit niya pinasimulan ang Heavenly Tribulation sa oras na ganito? Hindi lang ang Destruction Heavenly Tribulation. Sinabi ni Herodias na may malungkot na pananalita, ang nakakadurog ng buto ng langit na kapigatian at paglipol sa langit na kapigatian ay na-trigger din. Hindi ba iyon ang upper 3 calamities na nilikha ng Tai Chi? Nagtanong si Igor sa isang nakataas na boses, si James ay lilipat lamang mula sa Years One Dale ranks 8th Tribulation hanggang sa 9th Tribulation. Walang paraan na ito ay mag-trigger ng mga kalamidad. Siguro sinadya ito. Sinisikap ni Tai Chi na makaganti sa pamamagitan ng paggawa nito. Pamatok si Igor sa hangin at mabilis na lumipad pataas. Nakakunot ang noo, mabilis na sinundan ni Herodias si Igor. Pareho silang patungo sa makapal na ulap ng kapigatian. Anong ginagawa niya? May death wish ba siya? Nanginginig ang boses ni Matanaye. Samantala, ibinigay sa kanya ni Darth Thea ang lahat upang labanan ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng transcendent na banal na tool na natanggap niya mula kay James. Noon lang, sumali sina Yakis Holiness at Gladwin, na hindi kasama sa labanan sa lahat ng ito. Sa pagdaragdag ng 2 quasi-Dailcon rank cultivator na iyon, ang grupo ng mga lalaki sa wakas ay nagawang pigilan si Darth Thea sa pamamagitan ng pagsabog ng kanilang historial power sa kanya. Bahagyang umindayog si Darth Thea nang may ilang madugong butas na ginawa sa kanyang katawan. Nakita ni Gladwin ang isang pagbubukas.
Ginawa niya ang Historial Dragon's Breath. Sa isang iglap, ang langit sa itaas ay nagniningning na may gintong liwanag. Nararamdaman ni Dark Thea ang matinding pressure na bumabagal sa kanya, dahilan para bumagal siya sa parehong oras. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay mabilis na nagpasabog ng Genesis power at Historial power na nagpuntirya sa kanya. Sa segundong iyon, napagtanto ni Dark Thea na maaaring ito na ang katapusan niya. Minsan, nakakalungkot ang lumaban ng mag-isa. Napatingin si Dark Thea sa Years 1 Genesis Bell na mabilis pa ring umiikot sa kanyang balikat. Gayunpaman, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Isang will buy you more time kahit pilitin kong isakripisyo ang sarili ko sa pagsabog ng katawan ko. Napaupo siya sa ere. Isang malaking itim na lotus ang lumitaw sa ilalim niya. Sa isang kisap mata, libo-libong itim na lotus ang namumulaklak sa paligid ng Dark Thea. Ang mga lotus ay bumuo ng isang madilim na kalasag na nagniningning ng isang purplish-pink na glow. Ang mga pagsabog ng Genesis power at Historial power ay umabot sa madilim na kalasag makalipas ang ilang segundo. Ang mga itim na lotus ay hinaypan halos kaagad. Lumitaw ang mga bitek sa Genesis Black Lotus sa ilalim ng Dark Thea. Nagtamo ng matinding sugat ang ginang at agad na nagsuka ng dugo. Mula sa timog, libo-libong malalaking, gintong espada ang bumaril sa hangin, patungo sa direksyon ni Dark Thea. Kinagat niya ang kanyang mga labi habang nakatitig sa kumikinang na mga espada. Kakaladkarin ko kayong lahat kung matatapos ko na ang katapusan ko ngayon. Pumikit si Dark Thea. Ang ginang ay nagningning sa lahat ng may isang purplish-pink na ilaw sa susunod na sandali. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Maririnig ang nakabibinging kalabog habang ang mga naglalakihang gininto ang espada na iyon ay tumama sa Years 1 Genesis Bell. Ang kampana ay kumikinang na may kulay abong ilaw habang ang pader nito ay pinalihis ang Historial power. Ang nagkalat na kapangyarihang pangkasaysayan ay napakalakas na sinira pa nito ang Telhervo Hall. Nang imulat ni Dark Thea ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang gwapong mukha. Ha! Tumigil siya sandali. Ang kampana mong ito ay makayanan ang pag-atake ng Warbrikes. Bahagyang ngumiti si James. Hindi na tayo dapat nagbibiruan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang mga matandang lalaking iyon na susunod sa iyo ay utres para maiwasan ang heavenly tribulation. Magkakaroon ng maikling window ng 3 segundo. Papaalisin kita rito, kung saan mangyayari ang heavenly tribulation, sa pamamagitan ng paggamit ng Years 1 Genesis Bell. You should get away as fast as you can, sabi ni James. Nagtaas ng kilay si Dark Thea. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo? Ay poprotektahan ako ni Yegor, ginang Herodias, at ni Matt Anayas. Napangiti si James. Hindi ako sasaktan ng mga lalaking ito. Gusto lang nila ang mga banal na kasangkapan. Nagsisinungaling ka. Dumilim ang mukha ni Dark Thea. Ang pinakagusto nila ay ang ultimate golden body. Lumawak ang ngiti ni James. Kahit na, sa tingin mo ba hahayaan ni Yegor at ng iba pa ang mga lalaking iyon? Lumipat ang tingin ni Dark Thea sa gilid. May punto ka. Hintayin natin ang unang kidlat, kung gayon. Samantala, dapat mong pagalingin ang iyong mga pinsala hanggat maaari. Naka-conjure si James ng 2 energy ball sa mid-air. Nanlaki ang mga mata ni Dark Thea habang sinusuri ang mga energy ball gamit ang kanyang zen. Ang mga espiritual na bunga ng Kalidom. Sa kabilang banda, umupo si James at nakapikit. Hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras. Kailangang maghanda ni James upang harapin ang nakamamatay na heavenly tribulation sa lalong madaling panahon. Ang pinakamalaking inaalala niya ay ang kaligtasan ni Thea. Hindi inisip ni James na mawala ang kanyang buhay at ang kanyang kapangyarihan kung matutulungan niya itong makaalis doon ng ligtas. Higit sa lahat ng makapal na ulap ng kapigatian, isang tulad tao na anyong nagawa sa itim at puting gas ang kamakaway ng mga kamay nito. Ang form ay gumaganap ng isang hindi kapani-paniwalang kasanayan upang makaakit ng higit pang mga ulap ng kapigatian. Sa sandaling iyon, dumating si Yegor sa tuktok ng lahat ng mga ulap ng kapigatian. Napakunot ang noo niya nang makita ang kakaibang anyo. Yeria, pipilitin mo bang gawin ito?
Habang sinasabi niya iyon, ang itim at puting figure ay nakapagdagdag ng 12 dosenang mga bagong layer ng ulap sa umiiral na bangkos. Ang figure ay humarap kay Yegor. Wala naman akong ginawang masama. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa sandaling ito, ang mga ingay ng dumadagandong na kulog ay napakalakas. Halos pakiramdam na ang mga ulap ng kapigatian na ito ay maaaring gumawa ng sapat na kapangyarihan upang sirain ang lahat. Tai Chi. May tumawag sa pangalan na galit habang papunta dito ng buong bilis. Binigyan ng tao ang figure ng maraming sipa, dahilan para lumipad ito ng medyo malayo. Herodias, tumigil ka. Sinubukan siyang pigilan ni Yegor. Inayos ni Tai Chi ang sarili at dahan-daang tumalikod. Ang mga itim at puting gas na bumubuo sa kanyang kasalukuyang anyo ay mabilis na umikot habang nag-aapoy ang kanyang galit. Napakainitin mo pa rin at hindi makatwiran pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Palagi na akong nagtitiis sa iyo, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Susugod na sana si Herodias sa Tai Chi, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Yegor. Bitawan mo. Sinigawan siya ni Herodias, kailangan kong lipulin ang walang hiyang bagay na iyon para hindi niya magawa. Herodias, tama na. Nagbabala si Yegor sa isang mahigpit na boses, baka mawalan ka na lang ng pagkakataon kay James na makaligtas dito. Nang marinig ni Herodias ang kanyang mga salita, tumingin si Herodias kay Yegor na may bilugan na mga mata. Nagpustahan silang dalawa. Ipinaliwanag ni Yegor, kung kaya ni James ang mga heavenly tribulations ang magpapasya sa buhay at kamatayan ni Yeria. Isa lamang sa kanila ang pinapayagang mabuhay, at sila ay nakatali sa isang kontrata ng kaluluwa. Ang mga salitang iyon ay nabigla kay Herodias. Hindi niya akalain na sina James at Tai Chi ay kasali sa isang taya na ganoon. Sa kabilang banda, itinaas ni Tai Chi ang kanyang mga kamay at pinaghiwalay ang maraming ulap ng kapigatian sa tatlong magkakaibang mga layer. Ang ilalim na layer ay binubuo ng mga itim na ulap ng kapigatian, na unti-unting nagbago sa 6,400 mini black Tai Chi diagram. Ang layer ay nakaunat sa kalangitan sa itaas ng punong tanggapan ng Skynet. Sa gitnang layer, 3,200 mini white Tai Chi diagram ang nabuo mula sa puting tribulation clouds. Sa pinakamataas na antas, ang mga kulay abong ulap ng kapigatian ay nagtipon upang bumuo ng 1,600 malalaking gray na Tai Chi diagram. Ang bawat isa sa mga diagram ng Tai Chi ay umiikot at lumutang sa loob ng kani-kanilang mga layer. Habang ang mga ulap ng kapighatiang iyon na may tatlong magkakaibang kulay ay ganap na nabuo, si Herodias ay kumapit sa braso ni Yegor. Kahit ikaw at ako ay baka mapahamak habang dumadaan sa tatlong kalamidad. Wala na ba talagang ibang paraan para matulungan natin si James? Napapikit si Yegor habang nakatitig sa malatao. May paraan. Maaari nating salakayin ang Tai Chi sa pamamagitan ng paggamit ng Third Power. Baka mapipigilan natin siya sa buong puwersa na simula ng upper three calamities. Gayunpaman, well, ano ito? Naiinip na tanong ni Herodias. Dahan-daang sumagot si Yegor, kung gagawin natin iyon, ito ay maituturing na paglabag sa batas ng landas. Hinding-hindi tayo makakapasok sa Dailcon rank. Iyon lang. Kumunot ang noo ni Herodias. Nagtaas ng kilay si Yegor. Hindi mo iniisip iyon. Kasal na tayo sa isa't isa. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Herodias. Maaaring madalas tayong mag-away, pero alam ko kung ano ang mararamdaman mo dito. Kung mamatay si James dito ngayon, habang buhay kang magmumalto ng matinding panghihinayang. Hindi ka na magiging masaya muli. Sandaling natigilan si Yegor. Hindi niya inaasahan na ang kanyang masungit at mapilit na asawa ay magiging maunawain. Gawin natin. Napasimangot si Herodias. Napangiti ang mukha ni Yegor. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbuhos ng matuwid na aura patungo sa itim at puting figure. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Dumura siya ng isang bibig ng dugo sa susunod na sandali. Yegor, bakit ikaw? Pumunta ka sa impyerno, Tai Chi. Nagsimulang umawit si Herodias. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Si Tai Chi ay kumukulo sa galit.
Inunat niya ang kanyang mga kamay at pinasabog ang Tai Chi power pataas para itulak pabalik ang Turtle power. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Inilipat ni Tai Chi ang kanyang kapangyarihan upang harangan ang malakas na alon ng pag-atake. Sabay-sabay, gumawa siya ng bola ng liwanag na umiikot na may kulay itim at puti. Pagkatapos, pinunasan niya ito patungo sa malalaking gray na Tai Chi diagram. Sa isang iglap, mabilis na umikot ang mga diagram ng Tai Chi na iyon. Maraming kidlat ang nagsimulang maglakbay patungo sa lupa. Bumagsak ang kulog sa kalangitan habang ang destruction, bone crushing, at annihilation heavenly tribulations ay sabay-sabay na isinaaktibo. Nagalit si Herodias, Yeria, hamak na babae. Nagteleport siya at sumama kay Yegor sa pag-atake sa Tai Chi. Isang napakalawak na labanan ang sumiklab sa pagitan ng tatlong natatanging magsasaka sa itaas ng mga ulap ng kapigatian. Sa ilalim ng mga ulap, naramdaman ni James ang maraming tribulation lightning na bumababa mula sa langit kahit na mula sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Napatingin siya kay Thea na nakaharap sa kanya. Humanda ka sa pag-alis. Nang imulat ni Thea ang kanyang mga mata, nag-teleport si James palabas ng Years 1 Genesis Bell. Sa pag-activate ng Ultimate Golden Body, natapakan ni James ang isang Tai Chi diagram sa bawat paa. Tumawag siya ng malakas, yung mga gusto ng Ultimate Golden Body, nandito lang ako. Ang mga Grand Patriarch at Cultivator na umaatake sa Years 1 Genesis Bell ay tumigil kaagad. Lahat sila ay sumugod kay James na may mga matako na tingin. Sa sobrang lakas, hinampas ni James ang kanyang kamay sa dingding ng Years 1 Genesis Bell. Ipinadala niya ang kampana patungo sa entrance ng headquarters ng Skynet. Biglang, ang Years 1 Genesis Bell ay napilitang huminto sa dikalayuan nang bumagsak ito sa isang hindi nakikitang pader. Mukhang may naglagay ng super silang formation sa paligid kung saan nagaganap ang labanan. Damn it! Nagmura si James. Siya ay gumawa ng isang malaking porma sayon sa paligid ng lahat ng mga magsasaka at mga dakilang patriarka na papalapit sa kanya sa susunod na sandali. Ang Quasar Lightning at Decachrome Fire ay ginawa sa loob ng formation halos kaagad. Ang mga cultivator na iyon ay agad na nagsagawa ng kanilang mga kasanayan sa pagpirma upang harangan ang mga pag-atake. Sa mismong sandaling iyon, nagkatawang tao si Lizzie sa porma sayon at naging isang bola ng enerhiya ng espada. Nag-zoom siya sa kalawakan at sinira ang Genesis Divine Light ng lahat sa loob ng formation ni James sa loob ng ilang segundo. Samantala, inilabas ni Fennec ang Galit Wind. Dahil sa malakas na hangin, nahihirapan ang mga magsasaka na makita at manatili sa kanilang mga paa. Ginawa rin ni James ang Violet Gold na masamang espiritu, na nagsimulang makipaglaban sa ilang Grand Patriarch ng sabay-sabay. Habang nagpapatuloy ang labanan, alam ni James na ang kanyang porma sayon ay maaari lamang humawak sa mga dakilang patriarka at magsasaka sa maikling panahon. Sa panahong iyon, kinailangan ni Dark Thea na sirain ang porma sayon na humaharang sa kanyang ruta at tumakas sa lugar na ito. Sa kabutihang palad, ang mga dakilang Patriarch at Cultivator ay paspusang tutok sa pagkuha ng Ultimate Golden Body na hindi nila namalayan na ang Heavenly Tribulation ay malapit ng ganap na mabuo. Kapag nagsimula ng tumama ang Tribulation Lightning, sinumang tao na mananatili sa saklaw ng pag-atake nito ay magiging target. Madali silang mawala ng buhay at kapangyarihan sa mga Heavenly Tribulation sa antas na ito. Hindi pa napapansin ng mga lalaking iyon ang paparating na panganib. Upang bilhin ang kanilang sarili ng mas maraming oras, isinagawa ni James ang makasaysayang dakilang sumpa. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Karamihan sa kanila ay nakatikim ng nakakatakot na sumpa magic ni Franciscus. Bukod dito, ang mga inscription ni James ay tila mas nakakatakot habang sila ay kumikinang sa isang purplish gold light. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. 2/3. Sa isang kisap mata, maraming makakapal na itim na kidlat ang tumama at nabasag ang porma sayon. Haha! Mapahamak kayo, matatanda! Tumawa si Dark Thea. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Napansin iyon ni James kaagad. Mabilis niyang pinatawag ang Years 1 Genesis Bell at ginawa itong armor.
Gamit ang baluti na nakatikip sa kanyang katawan, sa wakas ay makakalabas na si James sa pagkakataong ito. Noon lang, hindi mabilang na malalaking itim na kidlat ang bumaba mula sa langit. Napakarami sa kanila na tila ba lalamunan ng kidlat ang lahat sa espasyong iyon. Ang mga magsasaka at mga dakilang patriarka ay natigilan o nabigla sa kanilang kaalaman nang mapansin ang kanilang paligid. Hindi. Ito ay ang Destruction Heavenly Tribulation. Isang puting buhok na Grand Patriarch ang agad na gumawa ng ilang magaan na kalasag, ngunit ang mga ito ay nabasag ng mga itim na kidlat sa isang iglap. Ang tusong lalaking iyon ay nagsisikap na patayin tayo sa pamamagitan ng paggamit ng Heavenly Tribulation. Umirap si Zayden, lahat, umalis ka na dito. Sa kasamaang palad, huli na ang babala ni Zayden. Halos kalahati ng kanilang mga tauhan ay malubhang nasugatan matapos tamaan ng unang round ng itim na kidlat. Tanging mga batikang Grand Patriarch na lang ang natira. Gayunpaman, magagawa lamang nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa pinsala ng Tribulation Lightning. Sa sandaling iyon, si James, na nakatiis sa mga itim na kidlat sa pamamagitan ng pagsusuot ng Years 1 Genesis Bell bilang kanyang baluti, ay nagdirekta ng pag-atake sa mga lalaking iyon. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at ipinadala ang masamang kapangyarihan upang bumuo ng mga enerhiya ng itim na espada. Pagkatapos, pinasabog ni James ang sword energy sa kanyang mga target. Karamihan sa mga cultivator ay nakatuon sa pagprotekta sa kanilang sarili laban sa mga pag-atake ng Destruction Heavenly Tribulation. Walang lakas ang mga lalaking ito para harangin ang pag-atake ni James at nasugatan sila ng sword energies. Ang ilang mga magsasaka ay nalipol pa dahil sila ay nagtamo ng mga kritikal na pinsala. Galit na galit si Zayden. Ikaw ang tunay na gumagawa ng masama mula sa Dark World. Mabilis niyang ginawa ang isang dambuhalang kamay para mahuli si James. Bago maabot ng kamay ang target nito, nag-transform si Lizzie sa isang pulang bola ng sword energy at hiniwa ang kamay. Sa isang malakas na ingay, ang malaking kamay ay naputol sa dalawa. Napaungol sa sakit si Zayden at napaatras. Habang siya ay pansamantalang nag-ambala sa pag-atake, maraming itim na kidlat at ang Quasar Lightning ang nangyari sa Zayden sa sandaling iyon. Malaki at pulang bitek ang lumitaw sa buong katawan niya. Sa puntong iyon, ang iba pang mga magsasaka at mga dakilang patriarka ay hindi man lang nababahala tungkol kay James. Halos lahat sila ay gusot at sugatan. Abala sila sa pagsisikap na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga kidlat na ginawa ng Destruction Heavenly Tribulation. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng Destruction Heavenly Tribulation ay pangunahing nakatuon kay James. Mahigit sa kalahati ng mga pag-atake ay nakadirekta sa kanya habang ginagawa ni James ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma. Hindi nagtagal, nalaglag ang baluti sa katawan ni James. Ang kanyang ultimate golden body ay nagningning sa isang nakakasilaw na itim at puting liwanag. Noon lang, umubo ng dugo si James. Para siyang Edmond Lord na gumapang lang palabas ng impyerno sa duguan niyang estado. Hindi ganoon kalaki ang Destruction Heavenly Tribulation. Ipapakita ko sa iyo na may kontrol ako sa sarili kong kapalaran. Sigaw ni James. Nag-transform si James sa isang sword energy na nagmumula sa itim at puting mga ilaw. Pagkatapos, bumaril siya patungo sa 3,600 maliliit na diagram ng Tai Chi na umiikot sa hangin. Habang lumilipad ang enerhiya ng espada sa mga Tai Chi diagram na iyon, ang bawat isa sa kanila ay sumabog. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Lahat ng mga gusaling itinayo sa loob ng bakuran ng punong tanggapan ng Skynet ay nawasak. Maraming nilalang ang napawi ng napakaraming enerhiya. Nagningning ang 30 Grand Formation nang tumama ang puwersa sa harang nito. Unti-unti, nabuo rin ang mga bitek sa matibay na porma sayon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang mga tunog ng pagsabog ay nakarating din kina Truett at Zitlali, na nakatayo sa kanilang bagong tahanan. Laking gulat nila habang nakatingin sa direksyon ng ingay. Yung James yun. Galit na tawag ni Zitlali.